Go POV. Flashback to present. Napatingin ako sa aking anak. Ang liit pala niya, paano ko kakayanin na alagaan na wala ng kanyang ina? Son, ikaw nang papalit sa akin na maging gobernador sa susunod na eleksyon. Sabi ni Papa habang buhat ang nag-iisa niyang apo na babae. Paano si Agatha, Papa? Malungkot na tanong ko. Kumuha tayo ng yaya niya, yung mapagkakatiwalaan natin. Sige, Papa. Sagot ko at pumasok na muna sa loob. Pagpasok ko ay parang hinihintay ako ng aking yaya. Anak, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun niya? Tumawag sa akin si Rosenda. Kailangan ko na umuwi sa amin. Hindi po ba nasa Manila si Rosenda? Umuwi na siya dalang apo ko. Apo? Nag-asawa na si Rosenda? Sinong napangasawa niya? Disgrasyada. Ayaw niyang sabihin ng tatay ng apo ko. Gusto niyang ibaon na lang sa limot. Malungkot akong napahinga na malalim. Kung hindi sana ako torpe noon, ay kami sana ni Rosenda ang nagkaroon ng anak. Kung kaharap ko naman kasi siya, ay umuurong na agad ang dila ko. Kailan kayo aalis siya? Pwede naman na dito tayo tumira at kasamang anak ni Rosenda. Sagot na nakaramdam ng kaunting pagkirot sa aking puso. Ilang beses ko na itong naramdaman, pero binabaliwala ko lang. Hindi naman masyadong masakit. Sumasakit lang kung nakakarinig ako ng bad news. Tulad ngayon, ang gago lang na ng buntis sa kanya. Mabait at maganda si Rosenda. Anong dahilan ng lalaki na yun para iwan na mag-ina niya? Bukas na sana, nasa bahay na si Rosenda. Kahit disgrasyadang ano ko, masaya ako't nakikita kong aking apo. Alam mo naman na matanda na akong nanganak kay Rosenda. Tumango na lang ako at niyakap ang aking yaya. 5 taong gulang akong dumating siya sa bahay at buntis na siya noon. Mabait si Mama, kaya tinanggap niya ito, lalo na't nalaman niyang iniwan siya ng kano na nakabuntis sa kanya. Kaya maganda si Rosenda dahil may lahi ang kanyang ama. Mabait at hindi ako makalimot na bata, kaya hindi nahirapan si Yaya sa akin. Hanggang sa nanganak si Yaya ay napakagandang bata ang lumabas. Lumaki siya na mahiyain at lagi ako sa tabi niya. Parang kapatid ko na si Rosenda noon, lalo na at nag-iisa akong anak. Nang teenager na ako, ay nagkasakit si Mami at iniwan na kami. Kaya mas lalong napalapit ako kay Yaya at kay Rosenda. Kasama ko mga kabarkada ko noon na sina Arevalo, Santiago, at ang masungit na si Toro dito sa hasyenda. Minsan nagsumbong sa akin si Rosenda na hinupuan siya ni Arevalo. Agad ko siyang sinita. Bakit hinipuan mo si Rosenda? Tanong ko na 13 anyos pa lang si Rosenda habang kami ay 18 na. Hinawakan ko lang hita niya, ang arte naman. Natatawa pang sagot at nasuntok ko siya. Gago? Bata yung hinipuan mo. Pwede kang makulong. Galit na sigaw ko at agad kaming inawatin ni Santiago. Sinuntok mo ko dahil sa isang anak ng katulong? Mas gago ka! Galit din na sigaw niya at nauna na siyang umalis. Mula noon ay hindi ko na pinalapit pa si Rosenda kung kasama kong aking mga kaibigan. Lumipas ang panahon na nakapagtapos na ako ng aking pag-aaral at nakilala ang mama ng anak ko. Maganda siya dahil maraming nagkakagusto sa kanya at isa na sa Arevalo. Kaya lang, ako ang niligawan niya. At kahit anong iwas ko ay napikot niya ako. Naglasing ako noon at naipagtapat ko kay Rosenda na may nagalaw akong babae. Ang sabi niya panagutan ko daw, lalo na't ako ang nakauna. Nalungkot ako dahil hinihintay ko lang siyang tumungtong sa tamang edad para makaroon na ako ng lakas sa ligawan siya. Pero kinabukasan ay nalaman ko lang na umalis siya at pumunta sa Manila kasama kanyang kaibigan. Pinakasalan ko sa Almira at mas nagalit sa akin si Lazaro. Nagawang siraan niya ako sa dalawa naming kaibigan. Masakit man sa akin at hindi na ako kumibo pa, lalo na at bubuo na ako ng pamilya. Si Santiago naman noon ay namalagi na sa Maynila at balita ko'y laging binabalik sa ibang bansa para magpaggamot. Si Toro ang lagi niyang kasama. Uli lang lubos na kasi si Santiago. Naging magkalaban ang papa ni Arevalo sa papa ko at gumamit sila ng pera. Pero hindi na silaw ang mga botante
Nanalo pa din si Papa at naghirap ang mga Arevalo. Mabait si Santiago dahil hinayaan niyang mga Arevalo na makinabang sa mga ari-arian nila. Ang asawa ko naman ay nawala pagkalabas lang niya sa aming anak. Ang asawa naman ni Arevalo ay sumunod na nanganak pagkalipas ng 3 araw. Kaya halos magkaedad ang aming anak. Ilang beses nanalo si Papa sa election at bumalik si Rosenda para tulungan niya akong alagaan ng aking anak. Sa ilang taon na hindi ko siya nakita, ay mas lalo siyang gumanda at nag-matured na. Naging masaya ulit ang hasyenda dahil sa kanya, lalo na't gusto siya ng aking baby. Rosenda, bakit hindi mo nalang dinalang anak mo si Yaya dito sa hasyenda? Tanong ko habang buhat ang aking anak. Magkasing edad lang palang anak ko, mas nauna lang ipanganak ang aking anak. Nang may nangyari sa amin noon na Almira, ay hindi nagbunga agad. Natutunan ko na din siyang mahalin dahil malambing siya at sobrang bait sa mga tao. Gusto ni inay kuya na nasa bahay na lang daw sila. Paano yan? Inaalagaan mong anak ko pero ang anak mo malayo sa'yo? Kailangan ko kasing kumita din ng pera dahil may anak na akong paaalagaan. Sino bang ama? Seryoso kong tanong at yumuko siya kaya hindi ko na siya kinulot pa. Bago matapos ang turn ni Papa, itinambangan siya sa daan at lahat ng mga bodyguards ni Papa at kasama siya ay namatay. Kaya walang testigo. Ang suspect nila ng mga NPA pero hindi ako naniniwala dahil kakampi ni Papa ang mga NPA. Iisang kanilang hangarin at hindi kurakot ang aking ama. Nagdadalamhati ako kasamang aking anak na sobrang madaldal. Daddy, paano yan? Wala na si Lolo. Oo anak, tayong dalawa. Kasama din natin si Yaya Ganda. Sagot ng aking anak at sabay kaming napatingin kay Rosenda na nagbibigay ng mga kape sa mga nagkikidalamhati. Kada buwan noon ay umuwi sa kanila pero lumaki na ang aking anak ay kada 4 na buwan na lang hanggang sa minsan sa 1 taon na lang. Pagkalibing ni Papa ay nagsimula na ang kampanya. Nanalo ako sa unang saba ko sa election at naging kalaban ko mismo sa Arevalo. Gumamit din siya ng pera pero ang loyalty ng mga tao ay nasa pamilya namin. Naging abala na ako sa aking tungkulin bilang gobernador at hindi ko namamalayan na nagdadalaga na din ang nag-iisa kong anak. Habang nakaupo ko sa aking opisina ay pumasok si Rosenda. Napangiti akong tumingin sa kanya. Gob, may sasabihin sana ako. Mahinang sambit niya na parang nahihiya. Bakit hindi na kuyang tawag mo sa akin? Tanong ko na nakatitig sa maganda niyang mukha. Hindi man maayos ang kanyang buhok dahil sigurado ako na nakipaglaro na naman ang aking anak sa kanya. Sa ganitong oras ay nagnanap na siya at pahinga na si Rosenda. Nakakahiya naman po, Gob, kung kuyang tawag ko sa inyo ay gobernador ka na. Mas gusto ko na kuya pa rin ang tawag mo sa akin. Sagot ko na tumayo at lumapit sa kanya. Gob, alam naman po ninyo na pumanaw na si inay. Gusto ko po sanang kunin ang anak ko dito sa asyenda para maalagaan ko din siya. Lagi po kasi nag-aalala sa kanya dahil mag-isa lang siya sa bahay. May tumitingin man sa kanya na kapitbahay pero mas maganda na nakikita ko siya. Hindi ba sinabi ko na noon na dalhin mo siya dito? Sagot ko at gustong-gusto kong haplusin ang kanyang mukha. Pero baka ibang isipin niya kung gagawin ko yon. Napalunok ako dahil parang naninikip ata ang pantalon ko. Lumayo ako sa kanya ng bahagya dahil baka masunggaban ko pa siya. Nagpasalamat at umalis na si Rosenda. Tulog ang aking anak, kaya nang nagising siya ay wala ang kanyang yaya. Hindi bale, pagbalik naman niya ay may makakalaro na siya dito sa bahay. May mga meeting kami sa kongreso at malungkot ang aking anak na iniwan ko. Lalo na't wala ang kanyang yaya. 2 araw lang ako sa Manila at pagbalik ko ay nanatnan ko ng anak ni Rosenda. Gwapong bata to at para may kamukha na kilala ko. Mabait at magalang siyang bata. Talagang pinalaki siya ni yaya na matinong bata. Pagdating ko sa aking kwarto at agad kong tiningnan ang mga photo album ko noong kabataan ko pa. Tama nga, kamukha siya ni Santiago kung sa unang tingin. Pero imposibleng siyang anak ni Santiago dahil sa daming gamot na iniinom niya mula bata siya
ay naapektuhan ng kanyang sperm. Napahinga ako na malalim. Kung sino man ang ama ni Drake, ay si Rosenda lang ang nakakaalam at hindi ko naaalamin pa dahil nakaraan na yon. Lumaki ang aking anak na sinusunod ko lahat ng kanyang gusto para makabawi man lang ako sa mga pagkukulang ko sa kanya. Nang hiniling niya na sa kwarto niya matulog ang anak ni Rosenda, ay pumayag ako na may kondisyon. Pero matalino at makulit ang aking anak, kaya wala din nangyari sa aking kondisyon. Minsan, hating gabi ay sumisilip ako sa kanyang kwarto. Nasa sahig si Drake na tutulog. Sa ikalawang gabi ay nasa kama na siya ng anak ko at ang paa na malikot kong anak ay nasa mukha ni Drake. Dahan-dahan akong lumapit sa kanila at inalis ko ang kanyang paa sa mukha ni Drake at lumabas na din ako agad. Kada hating gabi bumabangon ako para tingnan sila. Para sila magkapatid na kumagturingan. Napangiti akong naisip si Rosenda. Noon ko pa gusto siyang ligawan, pero natatakot ako mabasted, lalo na at formal na gob ang tawag talaga sa akin. Iisa pa, hindi ko pa naranasan na manligaw ng babae. Lumipas ang mga taon na pasuyop-suyap na lang ako kay Rosenda. Habang nasa sala, ay nilapitan ako ni Drake na ngayon ay 15 na. Gob, may sasabihin sana ako. Sabi niya kaya pinaupo ko siya sa akin tabi. Ano yun, Drake? Gob, hindi ko na po kayang katabi si senyorita sa kwarto niya. Mahinang pagkasabi niya na nakayuko. Pagpasensyahan mo ng aking anak kung malikot siya matulog. Lagyan mo na lang ng una ng mukha mo para hindi ka masipa. Sabi ko, dahil mula dumating si Drake sa hasyenda, ay nabawasan ang pagkaspog ng aking anak. Yun nga lang, at si Drake ang laging kinukulit. Hindi naman po yun ang dahilan, Gob. Ha? Anong dahilan? Tanong ko na napatitig sa kanya na nakayuko pa rin. Gob, binata na po ako at may gusto po ako kay senyorita. Diretsahang sagot niya na ikinagulat ko. Hindi ako nakaimik at nag-isip na magandang sasabihin. Kung si Drake ang makakatuluyan ng anak ko, ay mas maganda pa dahil mabait na bata to. Pero paano na ako kay Rosenda? Tumikhim ako. Drake, magandang anak ko at alam kong darating ang panahon na magkakaroon ka ng attraction sa kanya. Isip bata pang anak ko. Paano kung may iba siyang gusto na lalaking kasama at ng lalaking yun ay hindi tulad mo na kayang respetuhin at igalang ang aking anak? Malumanay na sagot ko. Ano ang ibig niyo sabihin, Gob? Okay lang sa akin na gusto mong anak ko, pero minor de edad pa kayo. Pwedeng ligawan mo na lang siya pag nag-mature na siya ng konti. Salamat po, Gob, pero pwedeng hindi kami magtabi sa kama? Ang hirap po kasi. Sabi niya at nakuha ko ng ibig niyang sabihin. Lumapit ako sa kanya at bumulong. Gamitin mo na muna yung kamay mo. Bulong ko at alam kong nagulat siya. Ako nga na ilang taon ng tigang pero puro kamay ko na lang ang ginagamit ko. Po? Sambit ni Taupe na parang hindi pa ginagawa ang Mariang palad. Napatikim tuloy ako dahil naging bad influence na ata ako sa bata. Pero ako nga, 12 na ako nung una ko nagmariang palad. Kalimutan mo nang sinabi ko. Basta ganito na lang. Magtiwala ko sa iyo, Drake. At alam ko malaking respeto mo sa aking anak. Sabi ko sabay tinapik ang kanyang balikat. Matagal na akong hindi napunta sa kwarto ng dalawa, kaya nang hating gabi na'y bumangon ako at lumabas sa aking kwarto. Dahan-dahan lang aking paglakad na inalis ko pa talagang tsinelas ko na pambahay. Pinihit ko ang seradura at dahan-dahan na binuksan ang pinto. Ginamit ko ang ilaw ng aking telepono at naintindihan ko na kung bakit nahihirapan si Drake. Nakapantulog lang ang aking anak na manipis sa damit at nakayakap to kay Drake. Si Drake naman ay parang patay na nakahiga. Kawawang bata. Mahinang sambit ko at kinimutan silang dalawa dahil nahulog ang kanilang kumot sa sahig. Dahan-dahan ulit akong lumabas sa kwarto at pumunta na muna ako sa kusina. Nagulat ako dahil may tao. May tinignan siya sa ref at napalunok ako dahil aninag ng panty nito dahil sa liwanag ng ref. Hanggang kalahating hita lang ang manipis niyang pagtulog at likod pa lang alam ko ng si Rosenda.
Tumikim ako at napasara siya ng ref sa sobrang pagkagulat. Ay, multo! Sambit niya na napatingin sa akin. Ang gwapo ko namang multo. Sorry, nagulat ata kita. Natatawang sambit ko habang nakahawak siya sa kanyang dibdib. Nagulat talaga ako, Gob. Bakit gising ka pa? Nauuhaw ako. Sagot ko na lumapit sa kanya. Mabilis niyang binuksan ng ref at kumuha ng tubig. Ako na rin ang kumuha ng baso at siya na ang naglagay ng tubig sa baso ko. Bakit gising ka pa din? Tanong ko pabalik sa kanya. Nakalimutan ko maglabas ng karne na ulam bukas, Gob, para ma-defrost kinabukasan. Sagot niya na mukhang nagtatago na sa pintuan ng ref. Baka lamigin ka, sabi ko dahil ayaw niyang isarado ang ref. Nakakahiya, Gob, nakapantulog lang ako. Sagot niya na inayos ata ang kanyang damit. Nahiya ka pa sa akin, ako nga nagpapaligo sa'yo nung bata ka. 9 years old ka na nung huling paliguan kita. Bata naman ako noon, Gob. Ngayon matanda ka na? Tanong ko na natatawa dahil agad siyang napasimangot. Hindi naman ako ganun katanda, Gob. Mas matanda ka nga sa akin. O sige na, aalis na ako, baka magkasakit ka pa magtatago sa pintuan ng ref. Matulog ka na. Sige po, Gob. Sagot niya na pagtalikod ko ay narinig ko ang pagsarado ng ref. Napangiti naman akong lumingon at napamura ko dahil sa bilis niyang lumakad pabalik sa kanyang kwarto ay umaangat ang damit niya at kitang-kita ko ang mga pisngi na kanyang pang-upo. Napalunok akong sinundan siya ng tingin. Nang nakapasok na siya ay uminom ako ulit ng malamig na tubig dahil nagiinit ng aking katawan. Mukhang mapapasubo na naman ang aking 2 palad. Umalis na ako sa kusina at mabilis na pumasok sa aking kwarto dahil hindi nakatulong ang malamig na tubig sa nagiinit kong katawan. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.